Okay, so dadako na tayo sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Ang gagamitin po ng Panginoon sa umagang ito ay ang ating mahal na pastora mula sa FBCFI Hong Kong. Siya po si Pastora Sonia Marcos. Purihin ang Panginoon. Go ahead po, Pastora. Salamat po, kapatid. Isa pong mapagpalang bagong umaga, bagong buhay, bagong kalakasan sa bawat isa. And of course, Merry Christmas po. So bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, Diyos, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na amin nga pong pag-aaralan sa umagang ito. Dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos namin. Patuloy, O Diyos, na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. So kung may mga Bible po tayo dyan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 1 verse 14. Yan po yung text po natin sa umagang ito. At ang atin pong pag-uusapan is that Jesus Christ was born in this world. Bakit nga ba isinilang ang ating Panginoong Jesus sa mundong ito? Meron pong reasons why Jesus Christ need to be born in this world. So basahin po muna natin in our text in John chapter 1 verse 14. Nasabi po doon, John chapter 1 verse 14 po yung ating text muna. Okay. Sabi po dyan sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. So dito po sa John chapter 1 verse 14, nakita po natin, nabasa po natin, nasabi po doon, the Word became flesh. Nang ibig sabihin, ang Word na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So alam po natin na sa mundong ito, isinilang ang ating Panginoong Jesus. Salamat dahil at least binigyan po siya ng isang araw sa loob ng isang taon na kung saan ay siniselebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Although in the Bible po mga kapatid, hindi po natin dito makikita the exact day na tunay na December 25 ang birthday ng ating Panginoon. Hindi po yun yung eksaktong kapanganakan ng Panginoon. But praise the Lord dahil nabigyan nga siya. Kaya every December 25, isiniselebrate po natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So may reason, may mga rason kung bakit nga ba kinakailangan na ang anak ng Diyos ay isilang sa mundong ito. The number one reason why the Son of God, Jesus Christ, was born in this world is that, number one po natin is that to show us what God is like. Yan. To show us what God is like. Para makita po natin kung ano nga ba or sino nga ba ang Diyos sa mundong ito. He showed us God's love. Ipinakita po niya ang pagmamahal ng Diyos. So sabi doon sa 1 John chapter 4 verses 9 to 10. Okay, sabi po diyan. Sa 1 John chapter 4 verses 9 to 10. Okay? Sabi po sa kanyang salita, yan, basahin po natin. Okay? And 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Okay, praise the Lord. Okay. So purihin po ang Panginoon. Anyway, I have the Tagalog version on me, so I'm going to read in Tagalog. So sabi po diyan, 1 John chapter 4 verses 9 to 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So dito nabasa po natin mga kapatid na isinugo ng Diyos ang kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus upang patunayan na ikaw at ako ay mahal ng Diyos. So dahil po sa mahal ng Panginoon
ang bawat isa, tayo po, mahal tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, wag mong sasabihin na walang nagmamahal sa iyo. Nandyan po ang Panginoong Jesus na nagmamahal po sa bawat isa sa atin. So nais ng Panginoon na ang bawat isa maramdaman po ang pagmamahal. Kaya kapatid, dahil ang tao po, kailangan po niya ang pagmamahal. Bawat isa po sa atin. Dahil ang pagmamahal po ay makapangyarihan. At alam po natin na may ginagawa ang pagmamahal sa buhay ng isang tao. Sabi nga rin sa kanyang salita, di ba? Love covers the multitude of sin. Kaya kung ang tao punong-puno ng pagmamahal yung kanyang puso, ano man yung ginagawa ng tao sa kanya, pwede po siyang magpatawad. Bakit? Dahil nga sa pagmamahal. So ang ating Panginoon po, mahal po niya ang bawat isa sa atin. Kaya siya po ay nagkatawang tao. Merong reason kung bakit naging tao ang anak ng Diyos. Sabi nga natin kanina, para ipakita po ang kanyang pagmamahal. Di po ba ang heart of the Bible is John chapter 3 verse 16? Sana po maging memory verse po natin or i-memorize po natin ang John chapter 3 verse 16 na ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So tingnan po ninyo mga kapatid, isinugo niya, ibinigay niya ang kanyang anak nang dahil sa pagmamahal ng Diyos upang sa ganon, ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, no, ipinakita ng ating Panginoong Jesus kung sino nga ba ang Diyos, no? Ipinakita po niya yung kanyang pagmamahal. At hindi lamang po pagmamahal mga kapatid. He showed us also God's power. Ipinakita rin po niya ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Alam po natin, yung pag tayo po ay nagbasa sa kanyang salita in the New Testament, ang ating Panginoong Jesus noon, nagpapagaling po siya. Sa mga may sakit, pinapagaling ng Panginoon. Ipinakita po niya na may kapangyarihan ang Diyos. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya po ay dakilang manggagamot noon, even ngayon. Dahil siya po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po nagbabago ang Diyos. So, marami po siya, nagpapagaling po siya ng may sakit. Ano pa ang kanyang ginagawa? Talaga makikita po natin that He performed miracles. Kaya kahit na rin po yung mga mananampalataya, even for us, binigyan din po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. So nagpapatunay lamang po na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan. Wala pong imposible sa Kanya. So kung ano man po yung mga sitwasyon natin, ano man ang mga nararanasan sa mundong ito, ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. So, that is one of the reason kung bakit po ang anak ng Diyos ay kinakailangang isilang sa mundong ito. At hindi lamang po yan. Number 2 is that Jesus died on the cross for us. Kaya po isinilang ang anak ng Diyos upang sa ganon, no, siya po ay maipako sa krus. Bakit? Bakit po kinakailangang maipako sa krus ang ating Panginoong Jesus? Dahil alam po ninyo mga kapatid, kailangan kasi yung kanyang banal na dugo na yun po ang lilinis, yun po ang gagamiting pantubos sa ating mga kasalanan. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, okay? 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi niya, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Praise the Lord. Okay. Sabi po niya sa Tagalog version, sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Praise the Lord. So,
Ang ating Panginoong Jesus, alam natin na siya ay sinilang sa mundong ito at alam din po natin ang kanyang katapusan. Ang katapusan ng Panginoon, siya po ay ipinako sa krus. Sabi nga dyan sa ating binasa kanina, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Dinala po niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Kaya alam po ninyo mga kapatid, yung pong mga nagawa po natin hindi tama sa mundong ito, may pag-asa dahil yan po ay pwedeng patawarin ng ating Panginoong Jesus. Ginawa po ng ating Panginoong Jesus yan, more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas. Actually, hindi pa po tayo isinilang sa mundong ito mga kapatid. Pero nauna na po na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross of Calvary, na nandun po na ang sino man na hihingi ng tawad at sino man ang magkakaroon ng Diyos sa kanyang buhay, kapatid, may pag-asa dahil siya po ay patatawarin sa kanyang kasalanan. Yan po ang magandang balita mga kapatid. Kaya po kinakailangang isilang siya para may Kristong ipako sa krus. Kasi kung hindi po naging tao ang anak ng Diyos, we know that God is Spirit, isn't it? Ang Espiritu po ay hindi nakikita, no? Sinong anak ng Diyos yung ipapako sa krus kung still na hindi naging tao? Hindi mo pwedeng ipako sa krus ang Espiritu kasi hindi po natin alam, no? So, dito makikita po natin mga kapatid na ang anak ng Diyos, the Word, the flesh, no? The Word become flesh. Ika nga, maging tao isinilang sa mundong ito. At darating ang takdang panahon, no? So dumating nga po at the age of 33. Imagine, 33 years old lamang po nabuhay ang ating Panginoong Jesus sa mundong ito. More than 33 na po siguro yung mga edad natin. So mas mahaba pa yung panahon natin na nabuhay sa mundong ito. Pero ang magandang balita nga, may rason, may purpose. So at the age of 33, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay namatay sa cross upang sa ganun po, ang bawat isa po sa atin ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kaya praise the Lord, no? Kaya nga po, kinakailangan ng anak ng Diyos ay silang sa mundong ito. Number 3, sabi natin, reasons why Jesus Christ need to be born in this world. Number 3 is that Jesus rose from the dead for us. Okay? Jesus rose from the dead for us. Tunay na siya ay namatay, pero ang magandang balita, siya ay muling nabuhay. Kaya buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya may pag-asa mga kapatid. May pag-asa po ang bawat isa sa atin. Dahil binigyan po tayo ng pag-asa, ng pagkakataon ng Panginoon. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Alam po niya ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. And Ephesians chapter 2, verses 4 to 6, sabi po doon, sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 6, okay. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, mayaman po, mahabagin po ang Diyos na pinaglilingkuran natin, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. What is grace? Grace means unmerited favor. Yun pong favor ng Panginoon, umaapaw po yan. And then sabi niya sa verse 6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. So praise the Lord. So dito, makikita po natin na tunay na ang Diyos, siya po ay nabuhay na muli. And even for you and for me, mga kapatid. No? Alam po natin na ang buhay po natin sa mundong ito ay hindi lamang po dito sa mundo. What we are looking for and longing for is life eternity na kasama po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ano man po yung nararanasan natin ngayon
sabihin na natin mahirap ang kalagayan, pero alam mo kapatid, may pag-asa. Hindi po sa panghabang panahon na ganyan po ang sitwasyon ng bawat isa. Kung tayo po ay lalapit, kakapit sa Panginoon, may pag-asa po at tayo po ay kayang-kayang tulungan ng Diyos na makapangyarihan, ng Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya nga mga kapatid, nandun po sana na patuloy po, nabuksan po natin ang ating mga puso, na nandun po sana na yung pong paglilingkod po natin sa Panginoon ay taos puso. Dahil alam po ninyo mga kapatid, kung tunay po na ang buhay natin ay iniaalay natin sa Panginoon at tunay na malulugod ang Diyos sa buhay mo kapatid, wala pong imposible sa Kanya. Kung sa tao imposible, pero sa Diyos wala pong imposible. Pag nakita po ng Panginoon ang puso mo kapatid, at kung ang Diyos po ay malugod sa buhay mo, alam mo kapatid, walang imposible. Ano mang oras, pwede mong makamtan ang pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Dahil ang Diyos po, hindi po siya natutulog. Alam po ng Panginoon yung naisin po ng bawat isa sa inyo. Pero bago po yan ibigay ng Panginoon, gawin din po natin kung ano po yung dapat nating gawin. At ang Diyos po, lahat po ng lumalapit sa Kanya, lahat ng nagpapakumbaba sa Kanya, at taos puso, hindi po siya pinababayaan ng Panginoon. Napakarami na pong mga testimony mga kapatid, kung paano po kumikilos ang Diyos na buhay sa buhay ng mga tao. Kaya may pag-asa, dahil tunay po na meron pong aasahan sa ating Panginoong Jesus. Okay. So ang pang-apat na rason why Jesus Christ need to be born in this world is that Jesus opened the door of heaven for us. Jesus opened the door of heaven for us. Binuksan po ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, actually meron po tayong final destination na pupuntahan. 2 lugar lamang po, either langit or impyerno. Pero ang maganda mga kapatid, ang sino man na may Jesus sa kanyang buhay at siya po ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod, kapatid, meron pong naghihintay. Because of the Lord Jesus Christ, Jesus opened the door of heaven for you and for me. Sabi po doon sa Hebrews 10 verses 19 to 22 as our supporting verse, sabi po niya dyan, okay? Therefore, brothers and sisters, para po sa ating lahat mga kapatid, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, opened for us through the curtain that is His body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Kaya nga po, yun pong mga buhay po natin ngayon, sinasabi natin na mayroong Kristo na naghahari po sa buhay natin. Nandun po na gagawin po natin dapat yung best natin. Upang sa ganun mga kapatid, ikaw at ako ay magiging qualified na makarating sa kaharian ng Panginoon. So naumpisahan na po natin ngayon. Kaya po sana, yun pong ating naumpisahan, katulad po ng gathering ng fellowship na ito, na kung saan uma-attend po tayo ng gawain ito, nakikinig sa kanyang salita. Ito po sana yung umpisa at magpapatuloy-tuloy, kahit na makalabas man kayo dyan mga kapatid. Alam po ninyo, patuloy po ninyong isama ang Diyos sa inyong buhay. Dahil meron at meron pa rin pong gagawin ang Diyos. Marami pa pong naghihintay na pagpapala ang makakamtan ng bawat isa. Kaya kapatid, patuloy po na ialay po natin ang buhay natin sa Kanya. No? Nandun po sana na totally na ibigay natin sa Kanya. Kaya nga sabi dyan sa ating binasa kanina, no?
patuloy na tayo ay lumapit sa Panginoon. Dahil kung tayo po ay patuloy na lumalapit sa Kanya, no, hinahayaan natin na si Jesus ang siyang magkontrol ng buhay natin, maging driver ng buhay natin, kapatid, meron pong patutunguhan ang buhay po natin. Huwag po natin sasabihin na sirang-sira na ang buhay. Wala pong sirang-sirang buhay kung may Jesus na naghahari. So yun po yung magandang balita at tunay, mga kapatid, na may pag-asa. Kaya nga po magpasalamat po ang bawat isa dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na kung saan nakilala po natin ang Panginoon at the more na nakikilala pa siya habang tayo po ay nag-aaral sa Kanyang salita, nakikinig sa salita ng Diyos at hindi lamang po tagapakinig, kundi higit sa lahat tagagawa po ng Kanyang salita. Because remember, faith without action is dead. Kaya sa mga salita ng Diyos na atin pong napapakinggan, nandun po sana na isinasagawa natin. Nandun po sana na nakikita si Jesus. Dahil kapatid, kung tunay ang pananampalataya po natin sa Panginoon, alam po ninyo, napakalaki po ang ginagawa ng pananampalataya at pananalig sa Kanya. Because without faith, it is impossible to please God. So sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, nandun po na na-please po natin, nalulugod po ang Diyos sa buhay natin. Kaya may pag-asa po, mga kapatid. Kaya nga po, ang anak ng Diyos ay kinakailangan na isilang sa mundong ito para sa iyo, para sa akin, upang sa ganun po, ang buhay po natin ay magkaroon ng pag-asa at alam natin na darating ang time, makakapiling po natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at Diyos na makapangyarihan sa lahat-lahat. Magtatapos po tayo in this verse, in John 14 verses 1 to 3. Sabi po doon sa John 14 verses 1 to 3, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Kapatid, ano man po yung kabigatan sa puso, ano man ang nararamdaman natin ngayon, ano man ang laman ng puso natin, no? Tanungin mo nga, sandali yung katabi mo, kumusta na ang puso mo? Sige nga, tanungin nga natin ang bawat isa. Kumusta na ang puso mo, kapatid? No? So, maaaring sa pagkakataon na ito, no, mabigat or anuman ang nararamdaman, pero sabi ng Panginoon, "Do not let your hearts be troubled." Ang mahalaga, kapatid, you believe in God. Believe also in me, sabi ng ating Panginoong Jesus. And verse 2, sabi niya, "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you?" So nagpapatunay lamang po ng ating Panginoong Jesus, no, ay nasa presensya po, nasa langit. He is there in heaven. And sabi diyan, preparing a place for you and for me. Kaya nga po, kung magbabasa po tayo ng Kanyang salita, talagang merong napakagandang lugar na naghihintay para sa iyo at para sa akin. No? At ang pangako ng Panginoon. At ito po yung pong pangako ng Diyos na hinihintay po ng bawat isa. Dahil sabi niya sa verse 3, "And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." So ito po ang magandang balita, isang meron talaga tayong aasahan na darating ang Panginoon. Kaya kapatid, nandun po sana na gawin po natin ang the best natin habang tayo po ay may buhay pa. Habang tayo ay may buhay pa, mga kapatid, meron pong aasahan at merong pag-asa sa mundong ito. So wag po sanang mawala ng pag-asa ang bawat isa. Dahil meron pong magandang bukas na naghihintay po sa bawat isa. Kaya kapatid, ayusin po natin ang buhay natin ngayon. Kung ano po yung pwede nating magawa ngayon sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, just do it. Dahil ang ginagawa mo ngayon, it will affect your life
tomorrow. Kaya kung ang buhay po natin ngayon ay aayusin natin, ang buhay natin ngayon ay susunod sa kagustuhan ng Panginoon, kapatid, magiging maayos ang iyong hinaharap. Kaya patuloy po tayong magtiwala, patuloy po tayong manangan sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po itong aking preaching this morning. Kaya bago ko po tapusin, let's pray po muna. Panginoon, salamat muli o Diyos. Tunay nga po o God, kung wala ka na isinilang sa mundong ito, wala po kaming pag-asa, wala po kaming kaligtasan. Kaya lubusan po Diyos ang aming pasasalamat sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon, pinili mo po, tinawag mo po ang bawat isa upang sa ganun o God, ikaw po ay aming paglingkuran. Kaya dalangin po Diyos, hawakan mo ang buhay ng bawat isa, huwag mo pong pababayaan ang aking mga kapatid, patuloy na tulungan mo sila, turuan mo sila, Panginoon, upang sa ganun o God, ay maayos po ang kanilang buhay. Dahil naniniwala po ako, Panginoon, na ang sino mang magtitiwala sa iyo ay hindi mo pinababayaan. Kaya maraming salamat o Diyos. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Ibalik ko po sa ating end.